pag kumakain. See you ni Amicia every day. So, time check. Hello! Pasok mo yung hand. Naburyo na kasi nakahigal. Nag-aaral na siyang mag-sit-ups. Tayo mo siya, Bi. Hi guys! Good morning, guys! Welcome back to my channel! So, for today's video, ordinary day lang siya. It's good to be back kasi last video ko is buntis pa ako. And today, I am, or it's my 3 months postpartum. Look at my tummy. So, yun lang. Actually, wala tayong agenda today. And, wala lang. Bibidyo ko lang yung daily life. Usual daily life. Ano daw? At sobrang kalat. It's 6 a.m. in the morning. Sobrang kalat. Hindi na kasi kami nakakaligpit masyado. Every weekend na lang. Good morning, baby! Good morning! Say hi to my vlog! Hi! Ang cute. Giselle siya. Hi, baby! Ayan, so magluluto muna ako ng breakfast. Let's go! Ito na, nag-aaral na siyang mag-sit-ups. Tayo mo siya, Bi. Ay, i-help mo siya. Nag-aaral siya, tapos itayo mo na. Ihiga mo siya, Bi, tapos ipakita mo. Ito na yung trip ng baby namin ngayon. Sige, Bi, alalayan mo. Tayo ka. Oh, diba? Kaya na niya umupo. Tingnan mo. Hindi yan hinihila ng husband ko. Inaalalayan lang niya. Basta yun. Say hi! Guys, ang lulutuin nating breakfast today is ampalaya na may itlog. Since maraming ampalaya sa ref, let's go! Actually guys, hindi ganito yung usual days namin. Since kasama talaga namin yung mother-in-law ko every weekdays. Nagkataon lang na this weekday, ngayong week, this week is nagbakasyon siya. So, 3 lang kami. Ayan. So, yun lang. Ayusin muna natin yung mga naiwang kalat from last night. But before that, inom muna ako ng iron. Buti na alala ko. Kasi kailangan inumin siya nang walang laman yung tiyan. Ayan, bago tayo mag-kilos-kilos. This. Charis. Ang palaya sa umaga. Actually, sila Lester talaga, ganito daw yung almusal dati sa bahay. Pero kami, lunch, hindi namin to inaalmusal. Mga lunch, dinner, gano'n. Ganda, ulam din naman talaga. Sobrang healthy kasi para sa breakfast, diba? Mga silog-silog sa breakfast. Ito, ampalayalog, ampalog, ampasilog. Okay, pakinggan. Ampasilog. Ampalaya, sinang agatitlog. Charot. Pero hindi naman to silog. Ampalaya lang talaga.
Gawain lang natin ng sakto lang. Kasi gamit tayo ng processor. Kasi kaya maghiwa ng maliliit. Masyado kung malaki mag-chop. Kaya malaking help to sa akin. Ayan. Ang bilis lang. Sobrang bilis, diba? Lifesaver. Char. Time saver pala. Lifesaver. Sinalba ka, girl. So, lagyan na natin siya ng hot water. Ibabad lang natin ng mga ilang minuto. Guys, habang inaantay natin yung ang palaya, salang muna natin yung labahin natin. Tignan nyo guys, sobrang bait ng baby namin, oh. Niiwan lang namin siya sa kama. Mag-isa. Kanya ang husband ko, yung ginagawa, diba? Tapos ako nagluluto. Pero siya, ayan, basta nakikita niya lang kami. Bait siya. Hi, I miss ya. Saka every morning, nasa mood siya, kaya hindi siya, ano yun, naghahabol, ganyan. So, may nagagawa talaga kami every morning. Tapos mamaya matutulog na ulit yan. So, magtimpla naman tayo ng coffee. Okay. Nagkape.
ka na. Coffee. At umiyak na nga ang baby. Naburyo na kasi nakahiga lang. Ha? Di ba siya tapos sa kanyang ginagawa? Ito na ang aming breakfast. Iinitin lang namin yung rice. Then, bon appetit! See ni Amicia every day. Char. Pag nabubugnot na siya. Tingin-tingin lang siya sa paligid. Ganito ang setup kapag si Amicia. Ano mama, matagal kami mag-prepare ng breakfast sa morning. Di ba kasi na kanina naka-chill lang siya. Kapag naunahan niya kami na, ano ba, mainip na siya, hindi pa kami tapos. Ayan, kasama na namin siya kumakain. Kasi hindi na yan magpapababa. Mamaya ulit, magpapababa naman siya ulit. Ganun lang naman yun. Cycle lang. Malapsak. Bitip na ko. Tama lang. So, time check. It's mag-8 AM na. So, nagpababa na ulit si Amicia. Magpa-play na muna siya. Paghugas lang ng plato si Mami. Tsaka muna baby hugas muna plato si Mami. Ayun lang guys, so ganoon lang siya. Kunwari nakatulala siya ng 30 minutes, tapos after kapag naburyo na siya, kailangan paano niya na siya, tapos yung mga activity naman yung ipapagawa niyo. Kasi nananawa din sila mga babies. Ayan, so habang inaaliw ni Amisha ang kanyang sarili, maghugas naman ako ng plato para mabilisan lang to guys. Alam nyo kapag mother na kayo, para kayong laging nasa minute to win it na laro. Alam nyo yun, yung mga mabilisan na 1 minute kailangan ma-accomplish mo yung task, mga gano'n. So yun lang, maghugas ng plato. Look, may hugasin. Okay, diba? Breakfast lang yan. Kailangan mabilisan lang ang mga gawain ito kasi ang mga babies natin ay mabilis mainip. So, maswerte na kami kasi kahit pa paano talagang meron kami nagagawa. Kasi yun yung laging sinasabi sa amin, parang bago pa lumabas si Amisha na naku, huwag niyo sanayin sa karga kasi pag sinanay niyo wala na kayong magagawa. Pero alam niyo ba guys, si Amisha is sanay siya sa karga. Hindi naman namin siya sinanay na sinanay. Pero nung baby kasi nung newborn siya, talagang every time na umiiyak siya, hindi namin siya tinitiis. So, pinakarga na namin agad siya, kinukuha namin siya. Kasi may nabasa ko na hindi daw totoo na yung mga babies is nagmamanipulate. At least yung mga newborn Hindi ko sure kapag mga toddler. So, parang yun yung way ng communication nila, yung pag-iyak. Kaya daw, kailangan, parang, syempre hindi naman nila nasasabi kung ano yung gusto nila, di ba? May masakit ba sa kanila, gutom ba sila, inaantok ba sila, kailangan ba change yung diaper. So, hindi nila nasasabi yun. So, saka yung mga newborn, isanay sila sa tummy ng mommy nila. Imagine, 9 months silang nasa tiyan ng nanay, di ba? Tapos, all of a sudden, bigla na lang silang nasa outside world. Wala silang idea na nakalabas na sila sa or hindi na sila belong dun sa tiyan or body ng mami nila. So, yun. Kaya kami talaga, inano namin nila. So, ng mga una din, na namin na, sige, huwag natin sanayin kasi nga baka nga kami mahirapan kapag sinanay namin, baka wala na kami magawa. Kasi totoo naman eh. Pero yun, parang nung nanganak ako, tinanggap ko na ang time ko is focused sa recovery at the same time sa pag-aalaga kay Amisha. Good thing is, di ba, naka-maternity, di ba po? Tapos si Lester is nag-live din siya ng 1 month.
So, meron kaming full month para mag-adjust kami yung tatlo. Ayun. So, yun yung nag-set up namin na every time talaga umiyak yung baby namin. Kinukuha ko talaga. May mga time na talagang natutulog siya sa chest ko. Gano'n, nakaupo lang ako. Ganyan. So, yun. So, gano'n talaga. Masabi ko na ang baby talaga namin ay sanay sa karga. Pero, kahit gano'n, for me, nakatulong din yun. Kaya din, naiiwan namin siya. Ngayon, na medyo malaki-laki na siya. So, yung baby namin is more than 3 months na siya. 3 months and 3 weeks. So, ayun. Naiiwan namin siya. Pero, syempre, from time to time, yun, nagpapakarga pa rin siya. Kasi, hindi siya para magpakarga. Pero, naiinip na kasi siya. So, imagine nyo kapag lagi na lang nakahiga, diba? So kami, ano din, hindi namin tinituring na burden yun, yung pagkaliga namin sa baby namin. Kasi, parang gets namin na hindi naman talaga sila nakakatayo pa. So wala silang choice. Kailangan talaga nila ang kanilang mommy at daddy to carry them, diba? Para naman maiba yung environment nila. So, yun lang guys. Parenting 101. Actually, marami ka talaga marirealize kapag naging parent ka na. Yung mga misconception, nung hindi ka pa magulang, ganyan, tapos yung mga inaakala mo na, ay, pag naging parent ako, ganito, gusto ko, ganito, ganito. Hindi. Magbabago lahat yun, pananaw mo in life or sa parenting once na talagang nandiyan na yung baby mo. Saka iba-iba, depende rin sa baby, diba? Siyempre, hindi naman masabi na kung ano yung nag-work sa baby namin is yun din yung mag-work sa ibang babies. Diba? So, ayun lang. Kailangan kong bilisan ng aking paghuhugas kasi mamaya-maya manghihingi na yan ng magpapakatayan na ulit yan. Kanina, nung makita nyo, nung after ko magluto, diba, umiyak na siya, kinuha na siya ng dati from pagkakahiga. Tapos, kasama namin siya kumain. Buong breakfast namin. Nakakarga siya sa daddy niya. Tapos, after breakfast, bago ko maghugas, ano ko na siya, feed ko na siya. Tapos, ayan, akala ko mag-sleep na siya. Pero kasi, hindi pa siya inaantok. Kaya, buti pumayag siya na sa higaan lang. Tapos, binigyan ko lang siya ng mga toys niya. Kanina kasi, nung morning, hindi ko muna siya binigyan. Parang hinahayaan mo na namin siya na, okay, enjoy mo kung ano yung, parang mag-observe lang sa paligid. Tinitignan niya kung ano yung ginagawa namin, ganyan. Tapos, pag nainip na siya, ayun lang, babago-bagoyin niya lang yung activities nila. And, I'm glad na nag-work yung gano'n sa baby namin. So, hindi talaga siya paalaga. At alam nyo guys, alam ko makaka-relate kayo, lalo ng mga mamis dyan, na kung gaano halaga yung time na ganito, na meron kayo nagagawa aside sa pag-aalaga sa babies niyo. Pero syempre, priority pa rin yung pag-aalaga kay baby. Kaya nga, alam nyo guys, kapag umiyak yan si Amisha, drop everything talaga. Kasi pwede ko naman ituloy ito eh. Paghuhugas, yung pagsasampay, ganyan. Paglalaba. Once na, okay na siya ulit. So yun lang guys. For me, ang tip na ma-advise ko sa mga new mom or soon to be mom, for me, nakatulong sa amin is huwag nyo sasanayin yung baby nyo na umiyak. So, makakarinig kayo ng advice na, hayaan nyo lang umiyak ang mga baby, ganyan talaga yan, ganyan, ganyan. Pero hindi. Hindi siya okay sa development ng baby. Saka sa, syempre, sa mga emotions nila, ganyan. Hindi siya okay. So, mas okay pa rin na pakalmahin nyo sila. Once na nag-cry sila,
Tapos, pero hindi naman spoiled, di ba? Okay lang. Huwag niyang titiisin yung baby niya na umiiyak. Ganun. Nakakaawa. Meron ako nakita sa article or post sa Facebook na yung baby niya, ba't kasi hinayaan niya na umiyak? 2 hours umiiyak. So, diba sa ibang bansa uso yung, camera. Naka-camera lang, tapos nakaiwan sa separate room yung baby. Tapos yung baby niya, umiyak na for 2 hours. Alam niyo ba, namatay yung baby niya. Siguro sa suffocate kasi parang umiikot na yung baby niya sa crib. So, nasa crib yung baby niya, umiikot na. Baka na-suffocate, gano'n. O kaya, na-dehydrate. Kasi syempre, sobrang iyak eh. Babies lang yan eh. O kaya, alam niyo, basta hindi ko alam kung ano yung pinaka-cause. Pero ang nakalagay doon is suffocate eh. Tapos ayun, talagang sakit talaga sa nanay yun. Pero kasi, bakit yung kasi hinayaan? 2 hours? Grabe ka naman. Ayun lang guys, hindi naman natin siya para sisihin. Kasi syempre, hindi naman niya gusto yun. Diba? Yung nangyari din na yun. So, hindi natin alam kung ano yung sa isip ng nanay. Pero ayun lang guys. That's all. So, tapos na ako dito. Tapos, check ko lang si Amisha. Tapos, check ko kung pwede pa ako magsampay ng gamit. Or, ipopost ko muna yun. So, tunin na natin ang ating sampayin. Anak, pwede pa magsampay si Mommy? Pwede pa? Pero bad trip na yan, guys. So, magsasampay tayo na very, 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 very quick. Kasi, gagalit ang ating gunakis. Anak ko, gusto niya kapag ini-involve siya. Gusto niya kapag ini-involve siya na anak. Halimbawa, mo lang siya. Bula-bulahin mo lang ganun. Pero speed lang talaga guys ang pagsampay. Alam nyo, hindi pwedeng pabagal-bagal kapag magulang na kayo. Kasi, hindi na ang boss nyo ay ang mga babies nyo. So, time check. It's 11:06 na. And, kakatapos lang din maligo ng aking anak. Ayan. Ang cute na itong pants. Galing to sa office mate ni Lester. Pero yung top kasi niyan, parang, kasi yan, terno. Tapos kapag sinuot mo ng isang buo, mukha siyang pang lalaki. Kaya hindi ko sinusuot kay Amisha. Since naubos kasi yung shorts ni Amisha, ayan. Malinis na shorts. Ayan. Pants siya. Ayan. Ang cute. Mukhang pang summer vibe. Look. Cute. Anyway, so, nakatapos lang niya maligo. And, dedede ka na ba, anak? Hindi ko sure kung hindi pa ata siya dedede. Ayun, so, maya-maya kakain na kami ng lunch. Mga 11:30. Since may meeting si Lester ng alauna. So, yun lang guys. Papadadayin ko na lang muna siguro to. Ano? Ano po yun? Ano yun? Ha? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ha? Ano yun, baby? Ano? Ang cute, diba? So, paglalaruin pala muna natin ang ating baby. Hello, Teddy! Hello, baby! Sige. Cute. Ang galing naman. Hello. 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 Yan. So, ayan ang baby namin.
Malagaling siya mag-tummy time. Yan, di ba? Kayang-kaya na niya yung kanyang ulo. Daig. Oh, ano? So, ganyan lang. Hindi pa namin siya inaalaw. Hindi namin siya inaalaw ng screen time kasi nga sobrang baby pa niya. And ganyan lang siya. Ganyan lang namin siya inaalaw. Or ayun lang yung mga activities na inaalaw namin during her wake time. So, meron siyang toy dito. Ito. Ayan. So, galing yan sa pamangkin ni Lester. Pamangkin mo, di ba? Si Shane. Yan. Mga toys niya. Pakita ko sa inyo. Excuse me sa background na madumi. Ayan. Ayan yung nilalaro niya during her wake time. Tapos meron din akong biniling ganitong toy na meron na siyang pwedeng teeter. Tapos tumutunog. Tapos pwede rin yung mga tawag dito, yung sensory ni baby. Ayan, tulad nito, di ba? Yung maririnig yung may tunog. Tapos, pwede rin niya to, since na ngayon sa development niya, yung marunong siya mag-grab. Ayan, so nakakatunog sa kanya. Tapos, ayan, iba't ibang color para mas para ma-attract siya. So, yun. During her tummy time, ganyan lang siya. Napakinggan. Diba? Tapos yun na. Ito yung isang toy niya. Galing din sa kanyang tita. Look. Napalanunan daw sa time zone. Cute, diba? Ayan. So, yun. Ay, ba? So, yun lang yung mga ginagawa namin. Maya-maya, ayan, napagod na siya. I-feed ko na ulit siya kapag napagod siya. Tapos mag-sleep na ulit siya. Tapos magla-lunch na kami. Ganun lang. Simple living. Hay! Sera. Hey guys, so gising na ang aming baby. Tate! So, from 12 noon, ngayon ay time check 2:03. Yan. So, karga-karga ko lang siya for 2 hours. And, kasi, ayun nga, tumatagal lang kasi yung sleep niya kapag karga ko siya. Pwede ko naman siya ibaba, pero magigising kasi siya. And ayoko naman i-risk yun since wala naman akong ibang gagawin. Papahinga rin naman ako. Ganyan. Minsan natutulog din ako ng kaupo. Ganyan. Tapos, naglalagay lang ako ng neck pillow. Ayan. Parang feeling mo nasa travel. Charis. Ayan, neck pillow para pwede ka mag-sleep ganyan. Ganon. Pero, since meron akong ginagawa on the side, oh my gosh, postpartum hair loss. Ayun, okay lang sa akin. Saka sobrang helpful nito. Nursing pillow. Ayan. So, ito. Nihiga ni Amicia. Sobrang helpful niya kasi wala talaga akong kangalay-ngalay na naman. So, kahit karga ko siya ng magdamag ng ganyan, walang problema. Kasi sa likod ko, meron lang akong unan. Kaya, comfortable pa rin. So, yun na. Say hi, everyone. Cute. So, yan. Dumating na yung milk tea. Hala. Hindi mo sila nasara yung pinto. So, dumating na yung milk tea. Yes! From Coco. Pares tayo. 3 bodies. So, nag-crave kasi ako. Nakakita ako sa Facebook eh. Nakakamiss to. Bigyan natin sa ating Hasbi. Hasbi oh. Hasbi.
Mga husky. So, grabe, sobrang tagal na since ano tayo, no? Nagmi-milk tea naman siguro, pero hindi siya. Ang kahapon lang. Oh, ha? Milk tea? Sinungaling. Ano yung maba ako, ha? Echosin mo ba ako? Baba ka rin? Baba tayo? Family that baba together. Charis. So, ito na siya. First time na ulit. First time. Sarap. Nasa mo yung tea. Charis. Lasa yung milk. Sa milk. Hindi, joke lang. Kulang. 50% sugar lang kasi. Kaya nag-milk tea. Para sa sugar eh. Diba? Mga sukal dyan, nagyalan. In-order namin ay 3 bodies. So, meron siyang ang tawag doon? Bilog. Ang tawag doon sa bilog? Circle. Hindi. Ano nga yun, B? Pearls. Meron siyang pearl. Meron siyang pudding. Tapos, ano yung isa? Crunchy. Jelly. Parang jelly. Sarap. Yun na. So guys, ang haba na kasi ng kuko ng aming baby. Ayan, nakikita nyo. So ito yung gamit ko na pang ano ng kuko niya, pang bawas. Ayan. So, napadali na ang buhay with this tool. Right? So, meron yan iba't ibang klase ng roughness. Ayan. So, yung gamit ko, itong level 2. Diba yan, anak? Ang ingay naman. Ganyan tayo. Shock out. So, yun. Ganyan siya. Ayan, narinig nyo. Ay, yan. Di ba, umipit siya. So, yun. Tara, gupitan na natin si baby. Meron din siya ilaw. Ayan, o. Pero pag ayaw mong may ilaw, basta may ilaw siya. Okay, tara. Oh, shit, may... Wait. Makita ba? Hindi ito masakit, guys. Kaya hindi kayo mag-aalala kung tatama siya sa skin. Pero syempre, ingat. Kapag tumama siya sa skin, pusa siyang nag-i-stop. Kaya, di ba? Kita nyo ba? Medyo matagal lang kasi tinutulak ni anak. Ng aking baby. Wait lang, nice na ito. Hirap, anak. Kikita kung paano siya nangyayari. Natak nung anak ko yung kamay niya, kaya minto. Ayan o. Guys, bababa kami ngayon ni baby, and I'm wearing I will wear her. Yan. So, ganyan. Tapos, cross mo ulit. Then, pasok mo rin yung kabila. Tapos, cross. Sa back, naka-cross din siya.
So, once na-cross na siya, tatali mo na siya. So, pag medyo maluwag, pwede mo pa siyang sikipan. It's so funny when someone walks past or drives past and they're staring at me. I can't really tell if they're staring at me because of how random way to do it. Hindi naman ang bag. Yan. So, sikipan mo rin siya dito. Yan. So, once na masikip na, pwede mo siya itali. Pwede siya sa harap, pwede pa ganyan, pwede rin pa ganito sa likod. So, sa likod ko na siya itali. Ano siya? Ay, hindi ako nakapag-binder. Wait, let's go. Let's go, baby. Yan. So, carry ko si baby. So, my baby is 3 months old. Ay, unahin nyo yung nasa pinakailalim. Yung nakadikit sa dibdib. Okay? Wait lang ah. Okay, nahihirapan na. Hindi ko pa man siya nailalagay. Yan. So, ano na siya. Lipat yun na siya sa kabila. Sobrang bigat lang talaga ng anak ko. Oo. Yan. So, lagay nyo na siya. Yan. Oops. Yung hand mo, baby ko. Pasok mo. Pasok. Yan. So, make sure na nakapasok sa puwet niya. Oops. Pasok mo yung hand. Yan. So, yan. Medyo secure na siya niyan. Okay. Tapos, papasok nyo na siya ngayon dito. Make sure na nakaganyan. Nakaano ba yung legs niya, Em? Medyo. Dapat naka-M. Tapos, ayan. Ayan. Ayan na siya, di ba? So, gusto ni baby na hindi masyadong suffocate. Ayan, ibababa ko lang yung strap. Tapos, ayan, pwede na nilabas yung kamay niya. Labas mo kamay mo, anak. Pwede rin siya, na-burp-burp na rin. Pwede rin malakan na yan. Yan. So, ready na kami sa aming adventure. Bye! Bye-bye! Say hi, Misha! Kami sa third floor sa garden area ng condo. Dito lagi naglalakad si Amisha every afternoon, minsan morning. Hi! Ma-press ko yung hangin dito, tapos maaliwalas, ganyan. Kung gusto nyo na ibang environment aside sa unit nyo, ito magandang tambay. So, saan dinadala namin dito si baby para at least, diba, wait time, iba yung activities niya. So, maganda rin kahit na sightseeing lang siya. Actually,
may mga movements na siya na parang hindi siya mapakali. So, isa yun sa signs na naiirita na siya. So, tulog na, tulog. Ngayon, tulog na siya kasi bakit na water. Oo, diba? Ang ganda siya ng tubig. Grabe guys, ang bukas ang hangin. Mga halaman. So, akit na kami kainin ko lang siya. Tapos, let's see kung ano pa yung gagawin niya. Hi guys, good evening. So, it's 9 something in the evening. And kakatapos ko lang mag-toothbrush. Hindi ko na na-videoan yung dinner namin, pati yung pag-sleep ni baby. Well, so, it's time for my last pump for today. Actually, hindi ako nag-pump today. Ngayon lang. So, yun. Wait lang, i-assemble natin. Right? Yan. Bongga. So, tulog na si Amicia. And, yan. Usually, ang tulog niya kasi lately is starting siya last week. Ano na siya, 5:30. Last week. Bata yun, 5:30. On 5:30 to 6 yung sleep niya. So, nag-adjust na siya. Tapos, ang gising na niya kinabukasan is around mga ganun din, 5:30 a.m. So, it means, uy, basa pa. Na, kailangan ko nang mag-pump. Only latch lang ang ginawa namin today. So, yun, hindi rin ako nakapag-parallel pumping. Kasi, wala lang. Wala palang dahilan. So, ayusin na natin to. So, mahaba-haba yung tulog ni Amicia. Nag-start na siyang magbago 2 weeks ago. And good thing, mas gumanda pa yung tulog niya. Actually, si Amicia, hindi yan namumuyat sa madaling araw. Minsan, nagigising-gising siya kasi papalitan ko siya ng diaper yun. Minsan, nagigising siya. Pero, bumabalik din siya agad sa kanyang pagtulog. Tapos, ayun nga, nagbago. Pero, before, ang oras ng tulog niyan talaga, natutulog yan ng mga 5:30, tapos gigising pa yan, mga 7, tapos 8, tutulog na ulit siya. Yun na yung straight. Pero, nung nagbago na yung sleep niya, naging mga, 5 o'clock, start na ng nantok-antok na yan, ganyan. So, binibihisan ko na siya ng, pajamas niya, ganyan. Tapos, ayun na yung inaano ko na siya. Bini-breastfeed ko lang siya hanggang sa makatulog na siya. Tapos, sa madaling araw, mga siguro, pinapalitan ko kasi yan, ulit bago ako matulog. So, minsan 11, mga ganon. 10, 11, ganyan. Pinapalitan ko na yan. Tapos, next palit ko na yan. Alas 3, alas 4, ganon. Yun lang. So, every night talaga, mga ganitong oras, 9 p.m. to 10, nagpapump talaga ako. Kasi, para bago ko matulog, medyo na-empty ko yung milk ko, breast milk ko. Kasi, kung hindi, mag-leak yan. So, for the basa tayo during the gabi, during the night, once na hindi ako mag-pump. So, yun guys, ito yung gamit ko na pump from Mom Cozy. Ayan. V1 Pro. So, yun lang guys. This ends our vlog for today.
Bye!